Good day mga kabansa, Lupin Estrangero Channel, nagbabalik. Ngayon kabansa, atin naman ipakilala yung mga produkto na to kabansa. Kasi kanina-kanina lang may mga bumili-bili po sa atin na tinatanong po nila kung ano daw yung pangtanggal sa bara sa lababo. At saka panglinis po sa CR, sa panglason sa simento at saka sa bakal kabansa. Ngayon, itinuro natin sa kanila na ang panglason sa simento o kabansa bago magpintura para hindi matanggal yung pintura ay tinatawag na concrete neutralizer. Kabansa, concrete neutralizer. Ang pinaka maliit nito ng concrete neutralizer ay ganito lang din kalaki kabansa. Hindi na tayo naglalabas ng malaking concrete neutralizer na galon kasi masyado naman bulky dito sa ating lamisa, kabansa. Ang gamit po ng concrete neutralizer ay ginagamit po ito kapag ang simento natin ay bagong finish. Kailangan patuyuin muna natin yung simento tapos papahiran po natin ng concrete neutralizer. Ang gamit po ng concrete neutralizer, para sa hindi pa nakakalam, kasi panay ang tanong kapag bumibili po sila, baka sakaling makakatulong po tayo, ay 3:1 po kabansa. 3 litro na tubig, 1 litro na concrete neutralizer. Yon ang gamit po at ipapahid po natin sa simento kabansa. Ayan. Tinatawag po dyan concrete neutralizer. Marami pong brand po yan. Mayroon pong brand sa iba-ibang mga factory na pintura at sa mga nagagawa po ng mga chemicals. Concrete neutralizer, ayan po ang gamit niya kasi marami pong nagtatanong hanggang ngayon. Di po nila alam kung ano ang mga ginagamit doon sa mga simento at iba bagong gawa lang po ng simento ay pinipinturahan na agad po nila, hindi nila nilalason. So nagkakaroon po yun ng nagmo-moisture po yung simento. Ngayon, kung nagmo-moisture ang simento, ang pintura mabilis po mabakbak. Kaya ginagamitan po natin ng concrete neutralizer. Ngayon, ganun din po sa mga bakal na kung kunyari tayo nag-slab ng mga bakal, may nagtatanong po rin naman sila ng mga poste natin na iiwan. Bago natin po pinturahan ng primer kasi para hindi kakalawangin kung kunyari tayo kinapos ng budget, ang gagawin po natin ay pipinturahan natin muna ng primer para kahit umuulan, hindi po tatablan siya ng mga kalawang. Ngayon, ang kailangan naman natin gamitin, ganito rin po yon. Mayroong maliliit, mayroong malaki, pero rust converter po kabansa. Pinapahid po natin sa bakal yon. Tapos, bago pag natuyo, pupunasan po natin para maalis yung mga dumi-dumi ng bakal. Pupunasan natin para lalabas yung mga langis-langis ng bakal bago pinturahan natin ng metal primer o kaya epoxy primer kabansa para medyo matibay. Ayun naman po ay gamit sa bakal. Tandaan lang po ninyo sa mga hindi nakakalam, saka palagi lang nagtatanong kung kada bibili, tatanong na lang po, hindi nila tinitingnan kung ano yung mga ginagamit doon. Hindi kasi sila mahilig na magtatanong-tanong sa mga construction kung anong ginagawa. Basta lang wala silang pakialam, kaya hindi nila alam. Kung sila na nangangailangan, magtatanong na lang po sila. Ang tawag po doon para sa bakal, para hindi tatablan ng kalawang tsaka mapinturahan agad, ay rust converter. Rust converter po yon. O convert niya para mawala yung rust, yung kalawang kabansa. Ngayon, kanina mayroon naman po nagpunta sa atin, ang kanyang lababo naman po ay nagbabara. So, ang sabi ko sa simpleng mga gawain,
sabi kasi nila, mayroon daw binubuhos na para maalis ang bara ng lababo. So, ang tawag naman po doon para sa nagbabara na lababo ay liquid susa. Ayan, kabansa. Tinatawag doon ay liquid susa. Marami rin po mga brand po yan na ganyan, liquid susa. Ito, 500 ml po, 130. Saka mayroon po rin yan na maliit na 250 ml ay 75 po, kabansa. Ito, ang mga gamit po nito, yung mga lababo, kung nababara, may mga buhok-buhok. Ayan po, may mga picture po ng lababo. May mga buhok-buhok po. Natutunaw po niya yung buhok-buhok. Saka mga sibo-sibo. Pero wag niyo antayin na lumaki na yung bara, saka bago nyo lagyan. Kasi kabansa, kapag yung buhok sobrang kapal naman, hindi niya kaya tunawin, kabansa. Ang tawag po nito para sa barado, napalababo man o napa-floor drain, ay liquid susa. So, kailangan natin, pag naglagay po natin tayo sa lababo nito, hindi naman basta buhos lang ng buhos. Kailangan kung ang lababo natin po, kabansa, ay maraming tubig, kailangan natin alisan ng tubig. Para maging matapang po siya, alisin po natin yung tubig, o kaya gamit tayo ng basahan, sausaw natin, tapos pigaan sa labas para maalis po yung tubig niya. Saka po natin kabansa, ibubuhos po ito. Saka pagbuhos po natin ito, hindi kaagad yun maalis. Antayin po natin ng mga 30 minutes para matutunaw po niya yung mga buhok-buhok. Yan, kabansa, mga 30 minutes na ginagamit po natin yung liquid susa, kabansa. Ngayon, kabansa, ito, di ba, liquid susa, nilagay na po natin, tapos hindi pa rin po natanggal yung bara niya, mayroon pa rin. Pwede naman di po natin ubusin to, kalahati lang lagay natin. Pag hindi natanggal, iulitin po natin uli. Tapos, kapag hindi pa rin natanggal, kabansa, total, yung mga pitrap natin karamihan, nakaganyan, gumamit tayo bumili po tayo ng door spring kung wala tayong panundot. Uunatin lang natin itong door spring, kabansa, tapos ganun ikot natin doon para yung buhok ay pumasok po dito sa lagyan lang natin yung dulo niya parang sima. Para yung buhok pumasok po doon. Paghugot po ninyo, kabansa, at matatanggal po yun. Ipilipitin lang nyo, kabansa. Kung hindi kaya ng liquid susa. Yun ang payo ko sa kanya dahil gusto po niya kasi matanggal yung bara ng kanyang lababo. Hindi niya alam ang gagawin. Kaya pinayuhan po natin na wala kasi yung ginawa nating spring dito. Kung kukuha pa tayo ng bagong spring po, kabansa, sayang naman, paninda po natin yan. Para makita nyo sana kung paano natin inunat para ginawang panundot, kabansa. Yan lang, kabansa, parte sa mga liquid susa. At kung nagtanong po naman siya kung ano ba ang magandang panglinis sa banyo, pati sa tiles, pwede rin po tayo dito sa mga muriatic acid. Marami din po nito pati sa liquid susa, kabansa. May malaki din yan, may galon din, mayroon din litro. Di lang tayo po naglalabas. Kayong mga panglinis po sa mga tiles na bagong gawa o sa mga CR na madudumi, mga natagip-tip na, kabansa, kailangan natin yung muriatic acid. Yung muriatic acid po ay may iba-ibang klase po yon. Kapag bumili kayo, piliin lang nyo po yung pure para matapang. Mas maganda po yon. Kaso lang masakit sa ilong, magmas lang po kayo. Pag naglinis po kayo ng mga banyo, mga tiles, kailangan nyo yung magmas po kayo, kabansa. Tandaan lang nyo, ito number 1 na panglinis sa mga nilulumot po ng mga lababo at saka mga CR.
mga tiles, gagamit tayo ng muriatic acid. Yon ang tip ko lang sa inyo ngayong araw sa pagbablog natin ay yun lang ang gagamitin po natin kabansa. Mga chemicals na ginagamit natin pang araw-araw na medyo nakakamura, nakakalinis kabansa. Hanggang dyan lang ang tip natin ngayon kabansa kasi marami mga bumibili sa atin na puro tanong na lang ang ginawa. Di kada punta magtatanong, hindi na lang bibili ko ano alam kasi hindi naman sila marunong maggagawa, kaya tanong lang ng tanong. Pati yung paggawa, itatanong pa nila kung ano ang gagawin. So, kaya binablog po natin, baka sakaling makatulong pa tayo sa mga taong hindi nakakalam kung anong ginagamit ng mga materyales o chemical para sa pang-araw-araw natin mga pangailangan sa bahay, kabansa. Kaya sa construction, sa CR, sa lahat na facilities sa loob ng bahay na panglinis, kabansa. Hanggang dyan na lang kabansa, paki-like and subscribe na lang po ang ating channel. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa ating vlog, panunood. Paki-subscribe na lang. God bless at stay safe. Lupin Estramiro. Thank you, bye-bye!